Isa natin ang ating Bible study, panahon na. Panahon na ng ano? Panahon na para mag-celebrate tayo dahil si Jesus ay papatay na. Papako na si Jesus, magsasaya tayo. Simulan na po natin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Bakit niya nasabi to? Kasi naramdaman niya na may mga Grego na lumalapit, hindi lang to mga Israelita. Ibig sabihin, kakalat na ang balita tungkol kay Jesus. Word of mouth. The walls and ears. Parang makikita niyo, wow, paano nakapunta sa Greece? At itong mga Grego na to, gusto kong makita. Yan po yan, kaya siya nababagabag. Kasi alam niya, darating na yung kanyang panahon, yung usapan ng kanilang ama. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap? So alam niya, oras na ng kanyang paghihirap. Hindi sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang oras na ito. So, in short, ang ama at saka si Jesus may usapan. Anak, dadanasin mo to ha. Kung tayo yung ama at yung anak natin dadanas ng paghihirap, anong pakiramdam natin? Di ba ang hirap? Kawawa naman tong anak ko, pahihirapan, tapos si papa ako. Di ba ako? Tayo yung ama. Ang nakikita lang natin dito madalas, ever since, ang nakikita kong naghihirap dito si Jesus. Di po ba? Consider po natin, may tatay si Jesus. Yung ama natin, Diyos na nasa langit, may usapan sila. Let us continue. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Ano ibig sabihin luwalhatiin? Glorify. Itaas mo. Ano ibig sabihin itaas? Kumbaga, purihin ka na ng mga tao. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, niluwalhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin. Sa pamamagitan naman ni Jesus, dun niya itataas ang kanyang pangalan. Narinig iyon ng mga taong naroon, kaya't sinabi nila, kumulog. So, ibig sabihin, lakas pala ng boses ng ama. Parang kulog. Sinabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. So, parang nararamdaman nila, kakaiba. Parang kulog, pero yung iba naman, parang anghel na nagsalita. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Naku, patay. Panahon na rin ang upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. So, diyan ko po kinuha yung title natin. Panahon na para magsaya. Bakit? Hahatulan na ang mundong ito. Pero kung tayo ay hindi nakakakilala kay Jesus, uy, wag muna. Wag tayong magsaya. Panahon na para, sandali lang, panahon na para makilala ko muna si Jesus. Paano? Ayan na. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. Sino ba pinuno ng mundong ito? Sino ba mga sinusunod ngayon? So, ang namumuno sa mundong to, pera. At hindi, sino bang may gusto ng pera? Di ba dati si Judas, nangungupit, kinukupitan yung pera nila. Kung kunyari pa, na ano siya, na, uy, mahal niyang ginawa ng Mary na yan, binuhos yung pabango sa paa mo, sayang, sana binigay na lang sa mga mahihirap, binenta natin at binigay sa mga mahihirap. Talaga nga naman, ang namumuno rito, pera. Pag sinabi natin namumuno rito, pera, sino yon? Demonyo. Yung demonyo mahilig sa pera. Pero sino bang hindi pwedeng mabuhay na walang pera? Tayo rin naman, kailangan natin ng pera. Pero hindi po sinabi na papakahirap ka o magnanakaw ka para lang sa pera. Panahon na rin upang hatulan ng pinuno ng mundong ito. At kung ako'y may taas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Ano ibig sabihin ng lalapit na sa kanyang sarili?
Ang ibig sabihin nun, hindi lahat ng tao, kumot nilapit ni Jesus sa kanya, ay tatanggap sa kanya. Tignan nyo itong mga Israelita, 1.9%. Nakaalis na si Jesus ngayon, nasa langit na. Muling babalik na ulit. Pero ano, nilalapit na tayo ni Jesus sa kanya. Lahat ng tao, kilala na siya, pero hindi lahat tatanggap sa kanya. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. So, ganyan pala kung paano siya mamamatay. Pag pinako na yan, dun lang makikilala ng mga tao. And in fact, sa labas pa ng Israel at iba-ibang bansa, katulad ng Pilipinas, ang laking porsyento ng mga Kristyanismo sa atin. Pero ang tanong, maraming bansa kung tawagin ay Christian country, pero kinikilala ba si Jesus? O wag na tayo pumunta sa ibang bansa. Pumunta tayo sa mga churches today. Ang lalaki ng churches, mega churches, pero ang tanong, kinikilala ba si Jesus? O puro verses lang, versikulo, kapitulo, mga ganon. Hindi po. Kilalanin po natin si Jesus. Tayo mismo, magkaroon tayo ng personal reading para makilala natin si Jesus. Personal reading ng gospel. Gospel po andun yung buhay, katuruan ni Jesus, at ang pagmamahal niya sa atin. Okay, next. Sinagot siya ng mga tao. Sinasabi sa amin ng kautusan na ang Kristo ay mananatili magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat maitaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng taong ito? So sa kanila, malaking tanong yon, yung sinabi ni Jesus. Kasi parang yung sinabi ni Jesus, matalinghaga eh. Katulad niya, itataas. Yung pala, yung pagtaas ni Jesus sa krus. Doon pala makikita natin ang ating salvation. Pag ipinako na si Jesus. Kaya itong mga Hudyo na to, medyo doubtful sila sa mga sinasabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. O yan, katulad niyan, matalinghaga naman, figure of speech. Para makakasama ang ilaw. Bakit? Ilaw ka ba? Pero alam niyo po, ang mga Hudyo, kapag narinig ang salitang ilaw, naaalala nila yung mga panahon ng kanilang mga ninuno na naglakad sila sa wilderness for 40 years. Sa wilderness, ang dilim. Wala pa pong Meralco doon na naniningil ng napakataas na kuryente. Naglalakad sila ron. Merong pillars of cloud sa umaga kapag mainit. Nilalagyan sila ng parang bubong ng ating Ama para hindi sila mainitan. Ang tawag doon, pillars of cloud. Sa gabi naman, pillars of fire, kung saan madilim, may ilaw sila. Pero walang bayad po yung ilaw, ha. Hindi katulad natin, magsindi ka lang ng konting bumbilya dyan, mamaya doble na yung kuryente mo. Doon po wala, sinalba sila ng ating Ama. Binigyan sila ng pillar of fire. So, meron silang liwanag. Kahit gabi, andun sila sa mga tent, nandun sila sa wilderness, ang liwanag dahil meron silang ilaw na galing sa Ama. Kaya yan po yung sinasabi ni Jesus. Kaunting panahon na lamang din yung makakasama ang ilaw. Siya na po yung ilaw, si Jesus na po. Siya po yung guide na natin, ilaw sa dilim na mundong ito. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Sumasampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. Kasi ganito po yan, yung sinasabi na ni Jesus, figure of speech na matalinghaga na ang sinasabi niya sa yung ilaw. Siya na yung magiging guide. Hindi na po ito literal na ilaw tulad na nangyari sa mga Israelita nung araw, sa mga Hudyo, na ginaid sila ng ilaw, literal na ilaw, na ibinigay ng Ama natin sa kanila sa paglakad sa wilderness. Ito naman pong ilaw na sinasabi ni Jesus, sa kadiliman ng mundo, sa kasamaan ng mundo,
Siya po yung ilaw na magbibigay sa atin ng guidance. Paano? Sa mga salita ni Jesus. Kaya nga po pinag-aaralan nating mabuti ang salita ni Jesus. Dahil po yan ang ilaw natin sa araw-araw. Totoo po yan. We have experienced a lot ng ilaw ng ating Ama through the teachings of Jesus. Yan po yan. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na muling nagpakita sa kanila. Bakit? Hindi naman sila maniniwala eh. Bakit pa ako pupunta dyan? Huyo nila ako, inuhuyo nila ako eh. Huyo ka. Alis ka rito. So umalis si Jesus doon. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila naniwala sa kanya. Ang dami ng himala. Pinakain nga sila 2 fish and 5 loaves eh. Nabusog na nga kayo, nag-eat all you na kayo eh. Eat all you na kayo eh. 'Di ba? Sila mismo naka-witness noon. Yung bulag nakakita, hindi pa rin sila naniniwala. Pinagtabuyan pa yung pamilya ng bulag sa sinagog, sa templo. O, wala na ngayon kayong ayuda. Parang gano'n. Simula ngayon, umalis na kayo rito. Naniniwala kayo kay Jesus. At hindi lang yun, di ba? Binuhay ang patay. Isipin nyo, binuhay na ang patay sa harapan nila. Hindi pa rin naniniwala. So kahit ano pang gawin ni Jesus sa kanila, hindi sila talaga maniniwala. Ito po yan. May foreshadow. Ibig sabihin, nung araw pa pala, nung Old Testament, ay may nakasulat na. Nangyari ito upang matupad ang sinasabi ni Propeta Isaias. Ayun, si Propeta Isaias pala, nung araw pa yan. 400 plus years. Si Propeta Isaias. Isinulat na. Noon pa lang, kinakausap na sila ng ating Panginoon. Yung mga propeta. Ito po ang nakasulat. Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias, binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila hindi makakita, hindi makaunawa ang kanilang mga isip. Why? Baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Parang sinumpa na sila ng ating Ama. Pero sabi nga ng ating Ama, sa ibang version po, pagka lumapit sila, kahit sabihin pa natin binulag ko ang mga mata nila, ito po, figure of speech lang to yung binulag, para bang kahit makita pa nila yung mga miracle na ginagawa ng Ama nung araw sa kanila, hindi pa rin sila naniniwala, para silang mga bulag sa katotohanan. Yung title natin dati sa ating Bible study. Bulag sila talaga sa katotohanan Kahit ipakita na sa kanila yung miracle, hindi nila nakikita. Pinabaliwala nila. Yan po yan. Kahit nabulagin pa sila upang sila hindi makakita, hindi makaunawa ang kanilang mga isip. Okay? Pinatigas ang kanilang mga puso. Talagang wala Hindi sila maniniwala. Sino pong sinasabihan ni Isaiah dito? Mga Hudyo, kapwa niya Israelita, kapwa niya Hudyo. Napakalungkot isipin. Pero ang sabi dun sa ibang interpretasyon dito, sabi niya, pero sabi ng ating Ama, kung kayo lalapit sa akin, kapag sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagagalingin ko, tingnan nyo, manumbalik lang kayo, kaso hindi nanunumbalik. Anong ginagawa ng mga Israelita ngayon? Walang ginawa kundi manggera. Dati na mga Palestinian andun sa kanila, ayun, na-insecure, baka daw mag-overpower sa kanila, pinalaya sila. And that started the war. Tapos nun, biglang gera-gera na. Walang nasa isip kundi manggera, manggulo. Sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Gayunman, marami, nakita nyo, marami, binilugan ko, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang naliwala sa kanya. So, nagkaroon ng division. Marami. Okay, marami. Pagpalagyan natin, marami
Subalit, hindi nila maipahayag ito. Ayun na nga, marami na naniwala pero half-hearted. Half-hearted. Sandali lang. Ha? Naniniwala ako pero subalit, hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseyo. Yun na nga, yung mga leader. Takot tayo dyan. Bakit? Ay, pagka naniwala tayo dyan kay Jesus una-una, titiwalag tayo sa templo. Wala tayo ayuda. O paano na yun? Wala tayo makukuhang bigas dyan. Hindi tayo pwede pumila ng bigas. O kung ano man. So, parang ganun na nga nangyari. So, dahil sa takot sa mga Pariseyo, yung kanilang paniniwala kay Jesus, medyo half-hearted sila. Kaya, baka sila itiwalag sa sinagoga. Mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos. Ganyan din naman tayo ngayon, no? Gusto nila papuri ng tao. Kahit na mali-mali na ginagawa, papuri ng tao ang gusto. Pero napansin nyo, merong isang Pariseyo dyan, di ba? Napag-aralan natin dati, si Nicodemo, na nung namatay si Jesus, siya yung tumulong kay Joseph Arimatea para mailibing si Jesus. So, may tapang si Nicodemo kahit isang Pariseyo. May nakuha pa rin nung sinala siya ng ating Ama. So, dyan sa marami, pero medyo may takot. At baka mamaya kung anong gawin sa kanila. At may batas, di ba? Papatahin na si Jesus. At papatahin na rin si Lazaro, yung kanilang binuhay ni Jesus. So, kita nyo, binuhay na nga si Lazaro, papatayin pa. Malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. So, ano ibig sabihin nananalig? Ibig sabihin naniniwala sa akin ay naniniwala rin kayo sa nagsugo sa akin. Sino ba nagsugo sa kanya? Yung tatay niya. Yung sinasabi ni Jesus na tatay din natin. Kung hindi pati sa nagsugo sa akin, sabi niya, at ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Totoo po yan. Kaya nga tayo nanalangin tayo sa Ama natin, ibig sabihin, nararamdaman natin na may tatay tayo. Nakita ng ating spiritual eyes, hindi po mata natin mismo. Yung spiritual eyes na ang nakakaramdam niyan, na nakikita natin yung ating Ama. Kumilala tayo kay Jesus, nanampalataya tayo kay Jesus, ganun din po ang pananampalataya natin sa ating Ama. Kaya I encourage always sa atin, tawagin natin ang Ama. Sabi nga ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama namin sa langit. Hindi po, Lord, Diyos ko Lord. Tapos na yung pagiging alipin ng mga Israelita. Kaya nila tinatawag ang ating Ama ng Lord. Tayo po, nagbago na. Meron ng bagong katuruan si Jesus. Ama niyo yun sa langit, tawagin yung Ama. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Yan po yan. Talagang siya po ang ilaw natin. Bakit? Guide natin ang lahat ng mga katuruan ni Jesus. Ang pag-uugali ni Jesus, karakter niya, makikita natin. We have to be like Jesus. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita. Salamat naman. Tayo, hindi pala hahatulan. Bakit? Dinirinig natin, pinag-aaralan natin ang salita ni Jesus na dinala niya rito. Ngunit, ayaw namang sumunod dito. Ayun na. Ngunit ayaw namang sumunod dito. Okay, nakikinig nga kayo, pero hindi naman kayo sumusunod. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Why? Hindi pa po Judgment Day. Jesus came here on earth para hanapin ang kanyang mga tupa. Tayo po yun. Hinahanap tayo. Ang purpose ni Jesus dito, hanapin yung anak ng Ama. Tayo yun.
Hindi niya purpose para hatulan yung mga tao. Ikaw, hindi ka naniniwala sa akin, goodbye ka, huyo kita, huyo. Hindi, nagpunta ako rito, naparito ako, sabi ni Jesus, para hanapin, iligtas tayo. Yan po, ang gusto sabihin ni Jesus. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Tingnan nyo, ayaw tumanggap sa Kanya at sa aking salita. Many churches today po, tawagin lang natin born-again churches, Christian churches, pero hindi po naniniwala kay Jesus. Ilang churches na yung pinuntahan namin, at naku po, met-met, sinasabihan ko po yung pastor, ituro nyo si Jesus. Mahiya naman kayo, pinaghirapan niya yun. Darating na po si Jesus. Binyag pa po ng apo ko noon, no? Sinabihan ako ng ating ama, kausapin mo yung pastor na yan. Hindi ako tinuturo. Hindi tinuturo ang kapatid mong si Jesus. Yung salita namin, binabaliwala niya. So, bago ako pumunta dun sa binyagan ng apo ko, Reception. sinabihan ko muna yung pastor na yun. Umabot kami ng 45 minutes. Bago siya lumabas, sabi ko sa kanya, you don't have Jesus in your heart. Ituro niyo si Jesus, sabi ko sa kanya. Pangalan po ng church, Bread of Life. Diyan po sa may BGC. At yung isa naman sa Victory, isa rin po yan. Naku po, kung sino-sino na lang ang tinuturong mga famous personality sa Biblia. Unang-una na, si Apostol Pablo. Paborito nila yon. Pinababa ako, unang linggo. Sabi sa akin ng ama natin, punta mo yung pastor na yan. Ayoko po, nahiya po ako, hindi ko po kaya. Pangalawang linggo, yun na naman ang sinasabi sa akin. Kausapin mo na yan at sabihin mo, ituro ako. Bumaba na ako, hindi ko na makayanan. Sabi po ng ating ama, ituro niyo si Jesus. Ay, ganun ba? Salamat. Kinamayan ako. Ang daming taon na nakalipas, nakita namin. Umalis na siya sa Victory Christian Fellowship. Nagtayo siya ng sarili niyang church. Salamat naman, puro Jesus yung tinuturo niya. Ay, thank you po. Hindi na sayang yung hirap. Ang hirap pala pagka may inutos sa iyo ama para sabihan mo yung tao. Ang hirap, pero salamat naman at nagbago po siya. Ando na sa Makati yung kanyang church. Hindi ko alam kung anong pangalan ng church niya. May ibang hatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hatol sa kanila sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. So, yung salita po ni Jesus, yan po ang hatol sa mga taong hindi nakinig at hindi sumunod sa salita ni Jesus. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Kaya po sila, I and the Father ay iisa. Dahil po yan po ang purpose nila. Sinugo si Jesus dito, pinadala dito si Jesus para dalhin ang salita ng Ama. Kaya sa tinawag na Jesu Kristo. Kristo means messenger. Mensahero siya ng ating Ama. Marami nagsasabi, anointed. Nakalimutan na yung purpose ng word. Kristo is a messenger. Greek word, messenger. Nakakalungkot isipin, nadadivert po sa anointed one. Okay, anointed one, oo, yan din ang meaning niyan. Pero mas mahalaga, pag sinabi mong Kristo, messenger. Messenger ng ating Ama. Mensahero ng kanyang salita. Salita ng ating Ama. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Utos nino ng ama natin. Yan ang sinasabi ni Jesus. Magbibigay daw ng walang hanggan. Kaya't ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong pinapahayag. So maliwala tayo sa salita ni Jesus. Galing yan sa Ama. Kanino pa tayo maniniwalang salita? Sa mga famous personality sa Biblia. Ito nga po salita nga ni Jesus, hindi natin matapos-tapos Ang sarap basahin, ulit-ulitin. Marami tayong matututunan. At ito ang magbibigay sa atin ng buhay
na walang hanggan. Dahil yan ay pangako ng Ama natin. Ano pang message natin makukuha rito? Sa Lumang Tipan ay nasabi na ni Propeta Isaias ang tungkol kay Jesus na hindi lahat ay maniniwala sa Kanya. Wala na silang pag-asa pang magbago ayon sa Diyos. Kaya binulag ang kanilang mata at pinatigas ang mga puso nila sa katotohanan. Pero, diba? Pero kung lalapit kayo, magbabago kayo. Sabi rin naman ng Ama, gagamutin daw sila ng ating Ama. Pero alam ng Ama natin the future. Alam ng ating Ama na hindi maniniwala to. Siyempre, Diyos siya. Alam niya lahat. Yung past and future. Kaya alam niya, kaya binulag niya na itong mga taong to. Lahat ng ito ay kasunduan ni Jesus at ng Diyos Ama. Si Jesus ay naparito hindi upang humatol, kundi iligtas ang mga naniniwala sa kanyang mga salita. Tayo po yun. Naniniwala sa kanyang mga salita na nanggaling sa Ama upang mabigyan ng buhay na walang hanggan. Diba? Sinabi ni Jesus na galing sa Ama ang kanyang salita at pangako ng Ama ang lahat ng makikinig at susunod. Hindi lang basta makikinig at susunod ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Salamat sa tatay natin, di ba? Mahal tayo, pinapakita niya na pagdating na araw, magkakasama tayo sa isang tirahan dito sa langit. Bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Application. Ang salita lamang ni Jesus na nanggaling sa ating Ama ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Totoo po yan. Nakakainis kasi kung minsan ang dami-daming tinuturo sa church. Ang dami-daming tinuturo sa Bible study, kukuha lang na isang bersikulo, kapitulo, galing saan? Proverbs. Galing saan? Sa salita ni David, si Solomon, ni Haring Solomon. At ang paborito na lahat, kay Apostol Pablo. Asa na si Jesus? Mahiya naman tayo. Bible study, andyan si Jesus, andyan ang Ama natin. Pero hindi salita nila ang ating pinag-aaralan. Yung salita nung nakapakinig lang, nung nakamarites lang, yun lang ang pinag-aaralan natin. Napakalungkot isipin. Pag-aralan natin, salita ng Ama, pinaghirapan ni Jesus yan pagpunta rito. Nagpakapako nga si Jesus yan Nagpakahirap, binastos-bastos para dali ng salita ng Ama para sa atin. To lead us, to guide us, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ko po, gaano nakalawak ang natututunan nating salita ng ating Ama na dinala ni Jesus ang nananatili sa ating puso't isipan na nagbibigay ng pagbabago sa ating buhay. Ano pa mga karakter na pinakita ni Jesus dito? Si Jesus bilang anak ng tao o isang tao rin tulad natin ay nakakaramdam din ng kabigatan sa sasapitin niyang pagpaparusa ng mga taong hindi tatanggap sa kanya dito sa mundo. Diba? Nabagabag na siya. Nung nakita niya, uy, malapit na ako ipako. Kumakalat na ang balita tungkol sa akin. Number 2, alam niya ang kasunduan nila ng Diyos Ama. Hindi upang humatol, kundi upang maihatid ang salita ng ating Ama sa kanyang mga anak lamang. Pasalamat sa tatay natin para sa ating palayon. Kaya yung iba makipagdebate pa sa salita ni Jesus. O yung iba naman naku naman, puro sa ulo lang ginawa, bersikulo, kapitulo. Tapos kung ano-ano lang mga pinagyayabang na alam na salita sa Biblia, pero yung salita ni Jesus at buhay ni Jesus, hindi naman pala alam. Hello, baka hindi ka anak. Tayo pasalamat. Ito, anak pala tayo. Dinala ni Jesus ang salita ng ating Ama para sa mga anak lamang. Number 3, binabanggit niya palagi ang Diyos Ama. Totoo po yan. Lagi niyang binabanggit, di ba? Simulat sa Paul, nag-Bible study tayo rito, lagi niyang binabanggit Diyos Ama niya, Diyos Ama niya.
Kaya ngayon, isa yung dahilan kung bakit napako si Jesus eh. Nagalit ang mga Hudyo. Hello? You're telling us na pantay kayo ng aming Lord? Sasabihin mo, Diyos mo siya, Ama mo siya? Hindi Ama ang tawag namin doon, Lord ang tawag namin doon. So binabanggit niya palagi ang Diyos Ama dahil sa isa lang ang kanyang hangarin. Ang maihatid ang salita ng Ama sa mga taong nasa kadiliman na maniniwala lamang sa Kanya dahil si Jesus ang nagsisilbing ilaw ng sangkatauhan. Totoo po, lahat tayo galing sa kadiliman. Nagpunta si Jesus dito para hanapin tayo. Siya yung ilaw natin. Oy, halika na. Punta ka na sa tatay natin. Nasa dilim ka eh. Binigyan tayo ng ilaw ni Jesus. Ako ang ilaw. Tumigil ka na ha. Maliwanag na. Nakikita na yung ginagawa mong mali. Ako ang ilaw mo para magbago ka. Makinig ka sa mga salita ko. Pag-aralan mo mga salita ko para mapalapit ka sa iyong Ama sa langit at mahiya ka sa mga ugali mong hindi ka pareho ng Ama. Magpapaalam na po tayo sa oras ng kadiliman. Lagi nating pagkatandaan na nasa atin ang ilaw. Sino po yung ilaw? Si Jesus. Ang salita ng ating Ama na inihatid ng kapatid nating si Jesus. Kaya po tayo ngayon wala na tayo sa kadiliman. Yung mga ugali nating masasama, yung mga isip nating masasama, wala na po. Goodbye na sa kanila. Bakit? Nasa atin na po ang ilaw. Maraming salamat po.